Magandang umaga po, mga tawag sa kasal. Unang tawag, sina Adrian Panoringan ng Barangay Parang, Marikina City at Merlin Bohol ng Barangay Concepcion 1, Marikina City ay kakasal sa January 5, 2022 sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon, Santa Elena, Marikina City. Sina Angelo Joseph Borja ng Marikina City at Jessa Istosesa Istemo ng San Antonio, Aguo, La Union ay kakasal sa December 28, 2021 sa Basilica of Our Lady of Charity, Santa Monica Parish, La Union. Pangalawang tawag, sina Justine Creencia Santa Maria ng Tagaytay City at Elaine Buhawi Chua ng Parang, Marikina City ay ikakasal sa December 28, 2021 sa Our Lady of Parish, Tagaytay City. Pangatlo at huling tawag, sina Ryan Alvarez ng Pulang Lupa, 2, Las Piñas at Ana Marie Salvate ng Barangay Parang, Marikina City ay kakasal sa December 11, 2021 sa St. Gabriel of Our Lady of Sorrows Parish, Marikina Heights, Marikina City. Sina Celso Namia Jr. ng Barangay Nangka, Marikina City at Lori Lee G. Maano ng Barangay Nangka, Marikina City ay kakasal sa December 21, 2021 sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon, Marikina City. Sina Brian S. Tapular ng Barangay Parang, Marikina City at Jovel Ann Racoma ng Barangay Fortune, Marikina City ay kakasal sa January 28, 2022 sa Immaculate Conception Parish, Marikina City. Sina Cyrus Ontalan ng Barangay Parang, Marikina City at Marilyn Cheng ng Valenzuela City ay kakasal sa February 10, 2022 sa St. John Maria Vianney Parish, Silang, Cavite. Sina Edwin Roloma ng Barangay Parang, Marikina City at Bernadette Q. Dongka ng Barangay Parang, Marikina City ay kakasal sa December 16, 2021 sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Abandon, Santa Elena, Marikina City. Sino man po ang may alam na hadlang sa mga ikakasal na ito, ay ipagbigay alam lamang po sa ating Kora Paroko o sa opisina ng ating parokya sa lalong madaling panahon. Salamat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mass intentions. Thanksgiving, Mirapea Ancheta and family, George Ireneo, Jovic Capacite, Maricel Torres, Lacanienta family, Teresita de la Rosa and family, Armand and Ruby Tan, Wright Business Insurance, Jojo and Rosel Leonen and family, Medi Francisco and family, Concepcion Verza Agudo and family, Albert and Agnes Aragon and family, Tess Balagtas and family, Cheryl Tolentino Aguinde and family, Ino Tolentino and family, Crizon Marquez and family, Tess Reyes, Deodato and family, Elmer and Elmira Gay Santo Domingo and family, Egay Santo Domingo Acosta and family, Shirley Madriaga and family, Evelyn Caparas, Mark Louis, Tony Cole, Marie Lloren and family, Gine Rivera, Norma Rivera, Day Hilario, Alan and Lita Castillo, Razal family, Asis family, Nader Grace and family, Cesar and Benilda Valientes and family, De La Cruz family, Hoxon family, Lucas family, Mr. and Mrs. Apolonio Tan and family, Mr. and Mrs.
Joselito Dizon and family. Celia de Jesus and family, Armando and Ruby Tan. Sonny Santo Domingo and family, Eddie Bagon and family, Arnold Villegas, Laurian Naria family, Grace Ordonez, Ina Di Mamay, May Ordonez, Aljon and Diana Demal, Susan and Ryan Villegas, Miguelito Victorio, Andrew Pabonan and family, Idel Antonio, Arnoco family, Mr. and Mrs. Priscilda family, Rodriguez family, Evelyn Rothschild, St. Martin Pharmaceutical Lab, Luz Suyat and family, Tordel family, Patrick and Christina Reyes, Ryan Susan Villegas, Benjamin Garcia, Evelyn Sanchez and family, Maria Clarice Sanchez. Mr. and Mrs. Priscilda family, Kongzon family, personal intentions offered by Kongzon family, Norma Meneses, Alex and Grace Hervasio, BFF family, Lita Fuentes and family, Kumon Kogyo Center, Kat Traquinia, Mengay Marquez, Dr. Rosany Franco, Dr. Egay Ordinal, Dr. Cherry Ordinal, Dr. John Alexis de la Rosa, Chitang de la Rosa and family, Maria Teresa Trinidad and family, Leticia Lozano, Celi Marcelo, Gina Agustin and family, Lina Tiamson and family, Lord Elisa Cruz and family, Jerome Benson, Nini Lacanienta, Richard Ryan Villegas, Vic Miranda and family, Maria Paz Castellano and family, Fe Moto, Poise Enriquez and family, Maria Teresa Dinda and family, John William Capacite, Ramiel Dalisay, Enrico Marco Mercado, Gemma Stephanie Alviso, Mirabel Marcelo, Engelbert Pulan, Mary Grace Panessa, J. Eric Tablao, Alodia Minette Ando, Arm Builder Construction, Idel Anthony Arnoco, Elizabeth T. Dizon, Maria May Christine Barceros. Isama din po natin ang mga kaluluwa nila, Father Larry Paz, Monsignor Benco, Father Joel, Father Rico, Father Matan, Father Leo Smith, Father Nomer Delomi, Lino Tiamson, Bong Silvano Ramon, Martin King, Robert Victorino Sr., Marites, Cecilia, Lina, Benjamin Sr., Lina, Ellen, Role, Roel, Joseph, Michael, Richard, Tessie, Merlin, Charlie, Susana, Ernesto, Antonio, Gaspar, Romeo, Imelda, Virgilio, Baby, Boy, Nilo, Richard, Hilino, Romeo, Lucrecia, Allen, Romeo, Imelda, Mario, Banjo, Cornelia, Rinaldo, Florentino, Victoriana, Bernaviva, Ricardo, Anita, Virgilio, Maura, Paulina, Florenda, Hilda, Consuelo, Michael, Jomar, Leopoldo, Robir, Tito, Josefina, Pedrito, Rodolfo, Mario, Marcelina, Ricardo, Alfredo, Jennifer, Ray, Rogelio, Maria Victoria, Fe, and Tita, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Lolita, Milencio, Michael, and Gina. Sama din po natin ang misa pasasalamat nina Lolita, Arcadia, Gregorio, Domingo, Maltina, Trinidad, Villanueva, Garcia and family. Si Janelle Escalon.
para sa mga kaluluwa ni June, Isabel, Daniel, Trefon, Dennis, Elohio, Virginia, Teresa, Bernardo, Mercedes, Peter, Manuel, and Aaron. Muli, magandang umaga po. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. Ngayon ay araw para sa mga Katolikong may kapansanan at pambansang linggo para sa mga AIDS. Paunang salita. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaalala naman ngayon sa atin na sa panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang misyon ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. Tumayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Halina, Jesus! Halina! Halina, Jesus! Halina! Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Gabay ng iyong bayang hinirang, ang pag-asa sa iyong Mesiya. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, nasa atin ang Diyos tuwigan. Halina, Jesus! Halina! Halina, Jesus! Tayo'y nagkakatipon bilang isang pamilya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat tumanggap sa ating Panginoon sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awat kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya pagkat pauuwi ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na nasa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy ibinabalik sa inyong sakay sa kaluwalhatian. Ibinabalik nawari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na burol at walang hanggang burol at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyayaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, hayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Daan ng puong nariyan, na tuwirit ihanda sa Kanya. Pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 Ngayon ay sisindihan ang ikalawang kandila na kulay lila na sumasagisag sa ikalawang linggo ng Adbyento. Inaanyayahan tayong buksan ang ating mga puso upang tanggapin si Jesus na siyang pag-asa ng ating buhay. Ang magsisindi po ng kandila ng Adbyento ay si Sister Liberty Baligod, isang frontliner. Jesus, nagsasalaysay ang Biblia sa amin upang ang iyong napakaraming mga himala sa pamamagitan mo, nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi,
Pinalakad ang mga pilay at binuhay ang mga patay. Tulungan mo kaming makakita at makarinig sa pangangailangan ng iba. Bigyan mo kami ng lakas at bagong buhay na lumakad muli tuwing kami bumabagsak. Tanglawan nawa tayo ng liwanag ni Kristo habang buong kagalakan nating hinihintay ang kanyang pagdating ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat at palakpakan po natin si Sister Liberty na nagsindi ng kandila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Si Herodes ang tetrarka sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin naman natin kawayan ng ating mga kasama nagsisimba. Batiin ng magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ngayon ay nanonood sa Facebook page ng ating parokya. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Nais ko pong ipagpaumanhin sa mga nasa likod, sa mga nasa labas na nagsisimba, hindi po muna natin mabuksan yung main door, dahil may mga bakal, may mga scaffoldings na nakaharang. Bagamat hindi nyo ako nakikita, maganda naman kahit papaano na ilagay na yung ilang speakers sa labas ng simbahan, mas naririnig nyo na ang aking tinig. Tayo po mga kapatid ay nasa 2nd linggo na ng panahon ng Adbyento. Sinindihan na natin ang 2nd kandila ng ating Advent wreath. At ang tema po sa linggong ito ay kapayapaan. Peace. Peace. Disclaimer lang po, wala po akong iniendorsong kandidato. Alam niyo po ba mga kapatid, na yung hand gesture na peace ay nag-umpisa bilang simbolo ng Allied Forces noong panahon ng giyera, noong World War II. V, ang ginamit nilang simbolo ng ibig sabihin ay victory. Malaya na ang mga bansang nasasakop ng Nazi.
peace, kapayapaan, na kaugnay sa pagkapanalo o victory. Kapayapaan. Yan po ang mensahe na nais iparating sa atin ng mga pagbasa. Sa atin pong unang pagbasa, ang konteksto po ay ang karanasan ng mga Israelita nang mapalaya sila sa kanilang sariling bansa dahil sa giyera. Pinatapon sila sa Babylonia. Ang akala ng mga tao tuluyan na silang inabandonan ng Diyos. Ngunit may magandang mensahe ang propeta na si Baruch. Ang sabi niya sa ating unang pagbasa, hubarin ang lambong ng pagluluksa at isuot ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Pinapaalaala niya sa mga Israelita na dapat silang magsaya dahil pinalaya na sila. Ang kapayapaang handog ng Diyos ay nasa kanila na. Ang pang-aalipi ng mapang-aping bansa ay natapos na. Mga kapatid, magandang pagnilayan natin. Ano-ano ang mga bagay na umaalipin sa iyo? Na siyang sanhi, kaya wala kang kapayapaan ngayon. Baka may galit pa rin dyan sa puso mo. Baka mayroon ka pa rin sama ng loob na kinikimkim. Baka may mga bad habits ka pa rin na umaagaw ng kapayapaan sa iyong puso. Huwag mong hayaan na habang buhay kang maging alipin ng kasalanan. Palayain mo ang sarili mo upang maranasan mo ang kapayapaan. Sa atin naman pong ikalawang pagbasa, may panalangin si San Pablo. Sabi niya, pag-ibayuhin niyo ang pag-ibig, ang makilala at maunawaan ang pinakamahalaga sa buhay. Ikaw, ano ang pinahahalagahan mo sa iyong buhay? Nawa ang Diyos ang siyang maging number 1 sa buhay mo, ang makilala, ang mahalin, ang mapaglingkuran siya. Kapag yun ang ginawa mo, magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi kayang manakaw ni numan. At sa atin naman pong ebanghelyo, mga kapatid, mula sa sulat ni San Lucas, tampok po si San Juan Bautista na nagpapahayag ng uri ng binyag na ang hatid ay kapatawaran sa mga kasalanan. Ganun naman talaga. Meron kang kapayapaan kapag ka nagsisisi ka sa iyong kasalanan. Sa pagpili mo na hindi na uulitin ang mga kasalanang pinagsisisihan mo, kapag nagawa mong tuluyang matanggap si Kristo sa buhay mo, ang kapayapaan ipagkakaloob niya sa iyo. Mga kapatid, meron po akong suggestions na maaari niyong maging gabay upang ang kapayapaan ay inyong maranasan. P-E-A-C-E. Yan ang spelling ng peace. First letter P. Pray. And you have to pray in silence. Kung may bumabagabag sa puso mo, kung may mga bagay na hindi ka lubusang nauunawaan, mga bagay na nangyayari sa buhay mo, pray. Kapag nagdasal ka, nagiging malinaw sa iyo na mayroong Diyos kang kasama. Makakatulog ka ng mahimbing kung ang lahat ng nangyayari sa buhay mo, ipinagpapa sa Diyos mo. Binigay sa iyo ng Diyos ang problema na yan.
kakayanin mo yan sa tulong niya. Hindi mo man maintindihan ngayon, darating ang panahon na mauunawaan mo rin ang mga nangyayari sa iyong buhay. Bakit nagkakasakit? Mag-pray. Kapag nagising ka sa umaga, magdasal at magpasalamat sa biyaya ng buhay. Kapag nagdarasal ka, alam mong mayroong Diyos na hindi ka pababayaan. Kaya ang kapayapaan ay iyong mararanasan. Pray. Pangalawa, letter E. Empathize. Magmalasakit. Makiramay. Yung kaya mong ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ng ibang tao. Kapag nagawa mo yon, madali sa iyo ang mag-reach out. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Kapag marunong kang makiramay sa pinagdadaanan ng ibang tao. Kapag nakita mo kung papaano nila nalampasan ang mga pagsubok, makakahugot ka nila ng inspirasyon at masasabi mo sa sarili mo, kaya ko rin ito. Di ba po ang ganda kapag tayo ang pinagmumula ng inspirasyon ng iba? Mga kapatid, maging positibo ang pananaw mo sa buhay. Marami kang matutulungan. Marami kang magagandang may babahagi sa ibang tao dahil magandang pananaw mo sa buhay. At yan ang ipasa mo sa ibang tao. Learn to empathize. Pangatlo, letter A. Accept. Accept what the Lord wants. Di ba't kadalasan, kaya nag-aaway ang mga mag-asawa kasi may mga hindi napagkasunduan. Kaya para walang problema, matutong magpaubaya. May mga tao na hindi ma-accept ang mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Halimbawa na lamang, hindi ka na mahal ng dati mong boyfriend. Hindi mo ma-accept. Kaya yung boyfriend mo, naka-move on na, ikaw nagluluksa pa. Learn to accept. May ilan sa atin, maraming damit sa cabinet. Kahit maliliit na, hindi pa magawang ipamigay. Dahil umaasang papayat pa siya. Accept na. Accept na hindi ka napapayat. Iba naman kung ano-anong ginagawa sa sarili nilang pagpapaganda para maitago ang kulubot ng mukha. Accept na tumatanda ka na. Hindi ka na pabata ng pabata. Patanda ka na ng patanda. Accept, tanggapin mo ang plano sa iyo ng Diyos. Kapag ang lahat ng mga bagay pinagpasa Diyos mo, tiyak, magkakaroon ng kapayapaan sa puso mo. At pang-apat, letter C. Change. Change the way you look at yourselves. Baguhin mo ang mga kaya mong baguhin. Maniwala ka na mabuti kang tao. Kahit maraming tao nagdududa na kaya mong magbago. Huwag mong pagdududahan ng kakayahang ang kayang magawa sa iyo ng Diyos. Kaya mong magbago ngayon kahit hindi ka handa. Yayakapin ka ng Diyos kahit ayaw mo. Kahit naligaw ka ng ilang beses, patuloy kang aakayin ng Diyos. Kahit bumitaw ka sa kanyang kamay, aakayin ka niya at kakargahin ka pa niya. Mabuti kang tao at yan ang panghawakan mo. Mararanasan mo ang kapayapaan kapag pinili mong magbago. At panghuling letra, mga kapatid, sa salitang peace, E. Educate.
Educate yourselves to love. Teach your heart to love again. Wala kang kapayapaan kung alipin ka ng galit sa iyong puso. You will have peace when you educate your heart to forgive. Educate yourselves. Huwag kang manatili sa sitwasyong mali. Dapat matuto ka na. Kapag natuto ka, pinapakita mong marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang kakayahan na pwede mong matutunan. Ang buhay mo ay patuloy mong pahalagahan. Nawawala, mga kapatid, ang kapayapaan sa puso kapag hinayaan mong maulit lang yung mga dating pagkakamali mo. Kapag natuto ka, panatag ka na. Kasi hinasa ka na ng iyong mga problema, ng iyong mga karanasan. Naging sugatan ka man. Pero yun ang nagturo sa iyo upang magawa mong harapin ang anumang hamon sa buhay. Kaya ngayon, anumang problema, panatag ka dahil natuto ka na. Mga kapatid, kapayapaan. Maging instrumento nawa tayo ng kapayapaan. Pray. Empathize, accept, change, and educate. Kapag kapayapaan ang iyong pinili, may kalayaan ka at ang tagumpay ay tunay mong mararanasan. Amen. At bilang isang sambayanan, ating dasalin, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y Kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob at tapang upang tagpuin ang mga taong nasalansangan at nasalaylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa pagwawakas ng pandemyang dulot ng COVID-19, makatagpo nawa kami ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami.
para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa dulot ng sakit na AIDS. Makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patatagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad. Habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan pagkasan, mga pusong tapat. Sa unangin ay iyong galak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, dolo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, hubungan ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating,
Ang pakikisama niya'y puspusang magniningning, at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
At bilang isang pamilya na labis na nagtitiwala sa Diyos, buong kapayapaan nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at maghangad po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na aalis ng mga
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Komunyon Espiritual. O Jesus, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa, bagamat sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan na ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Mula sa ating pag-isip, may liwanag na magniningning. Nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning, ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig ay
Lumuhod po ang lahat at dasalin natin ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagpabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalaala at paanyaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa mga pagawain at programa ng ating pong parokya. Magkakaroon tayo ng second collection at ang layunin po nito ay makabuo po tayo ng pondo para tuluyan po nating maipatapos ang pagawain ng parokya. At para din po makatulong ay meron po tayong kalendaryo na pinagbebenta. Nagkakahalaga po iyon ng 150, 150 pesos. No? May mga kalendaryo na pinagbebenta nasa booth na matatagpuan sa labas ng simbahan. Mga kapatid, sa darating na 8 ng Disyembre, araw ng Miyerkules, sa darating na Miyerkules, ay dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria o Immaculada Concepcion. Ito po ay Holy Day of Obligation. Kaya bilang mga Katoliko, sa araw na ito, dapat po tayong magsimba. Meron po tayong mga misa sa ika-6 at kalahati ng umaga at ika-6 ng gabi. Inanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang programa ng ating pong Social Service Ministry at ng ating temporalities, mga katikista,
ang ating pong Christmas chinelas tree. Kung lalabas po kayo, makikita niyo yung giant Christmas tree. Yan po ay ating lalagyan ng palamuti na mga tsinelas. Pero yung mga tsinelas, pagkatapos ng Pasko, ay ibabahagi din po natin sa mga kapatid nating mga nangangailangan. Partikular niya sa ating kapitbahay. Kaya suportahan po natin. 100 pesos po yung tsinelas. Mabibili po sa booth ng ating mga katikista. Sa December 18 po, yung ating Christmas chinelas tree, sisindihan sa December 8, bago ang misa ng ika-6 ng gabi. Inanyayahan ko rin po kayo na dumalo sa ating Advent Marian Recollection. Ang ating pong speaker ay si Reverend Alex Miday. Ito po ay sa December 8 din, pagkatapos po ng misa ng ika-6 ng gabi dito po sa ating parokya. Malapit na ang Pasko. Kaya tayo po ay magsisimbang gabi. Ang oras po ng simbang gabi sa ating parokya ay ika-6:30 ng gabi. Sa December 15 na po iyon. Ang ating naman pong Misa de Gallo ay sa ika-4 ng madaling araw. Magsisimula po sa December 16. Siyam na araw na sakripisyo. Sasamahan natin si Mama Mary sa ating pagnunovena para sa nalalapit na pagsilang ni Jesus. Gayun din mga kapatid, ito'y taon-taon na po nating ginawa mula po nung ako'y dumating dito sa parokya. Ang ating pong Balikhandog, Year 5. Ibig sabihin, 5 taon na po akong parish priest dito po sa parokya. 1 taon na lang. 6 years kasi ang aming term. So Balikhandog, Year 5. Ito po yung mga ipinamimigay po natin na bags, na kakahingi po kayo sa ating mga greeters and collectors. Ito po lalagyan nyo ng mga handog kasi nag-bless tayo ngayong taong ito. Sa bagamat may pandemya, marami pa rin tayong pagpapasalamat sa Diyos. Kaya tayo ay inaanyayahan na maging daan ng pagpapala. So yung mga bags, may nakasulat dyan kung ano yung pwede nyo ilagay. Tapos tuwing may misa, i-offer. At yun ipapamahagi natin sa mga kapatid din nating nangangailangan. At gayon din mga kapatid, bagamat lumuwag-luwag na yung mga restrictions ng IATF, patuloy pa rin po tayong mag-iingat. Magsusuot pa rin po kayong lagi ng face mask. At dadalhin nyo yung inyong vaccination card para makapasok sa simbahan. So mag-iingat pa rin po tayo at hindi po tayo sabay-sabay lalabas ng simbahan. Paunahin muna nating lumabas yung mga nakaupo sa labas, tapos yung mga narito sa loob ng simbahan, hihintayin niyo yung senyas ng mga usherettes bago lumabas ng simbahan para hindi tayo nagkakagulo. Tapos, may nagsabi po sa akin, kasi nag-birthday si Congresswoman Estela Kimbo. At napakahaba ng kanyang selebrasyon ng birthday. Kaya meron po tayong community pantry. Sa mga gusto pong pumunta dyan, pwedeng-pwede po. Libre po iyan, pa-birthday ni Congresswoman. At ngayon ay unang linggo ng buwan ng Disyembre, atin din pong ipagdarasal ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan, ng anibersaryo ng kanilang kasal ngayong buwang ito. Yung pong mga nagdiriwang ng birthday at anniversary, tayo po mula sa inyong kinauupuan, tumayo po kayo po ay aming ipagdarasal. Yan. Pagdarasal natin sila. Ama naming makapangyarihan, pagpalain mo ang mga kapatid namin nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal ngayong buwang ito. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Bigyan mo po sila ng magandang kalusugan.
Sa karagdagang pahina ng kanilang buhay, dagdagan mo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa iyo. Pagpalain mo sila ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kantahan natin sila ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! Happy anniversary! Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumupo kayo, tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain at pakaingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Humayo kayong masaya, punong-puno ng pag-asa at maging daan ng kapayapaan sa kapwa. Salamat sa Diyos. Magsipo muna. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng ulan. Ang kagandahan ng umaga, pagpapasdan sa tuwina. Hallelujah, Hallelujah. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipig. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Hallelujah, Hallelujah. Narito na manunubos, luwalhatiin, luwalhatiin ang Diyos. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord.
kaloob ng aming puso, aming sarili